Ano ang basihan, sir, na marumi na talaga? Yung differential pressure niya mataas na? Paano mag-reading yan, sir? Okay, so yung principle ng YouTube manometer natin, dito sa economizer, yan, example natin. Ito yung economizer. Ito yung exhaust galing sa turbocharger natin, sa main engine. Palabas, ito yung tubes natin. Ito palabas na sa funnel. Okay? Yung inlet natin, dito papuntang YouTube manometer. Yung outlet naman, yan. So kapag nakapara yung makina mo, siyempre walang pressure, 0-0 yan. Ngayon naman, pag umaandar yung makina mo, siyempre may pressure yan. No? Sabihin natin, bagong linis yung economizer mo. Ipalagay natin, bagong linis, yung pressure niya, nagtutulakan yung pressure dito. Tutulak niya dito, tutulak niya rin dito. Okay, so, example, bagong linis, yung tinulak niya dito. Ngayon, dumaan siya sa tubes. Okay, may pressure loss yan. Hindi naman pwedeng, ano yan, 0-0 talaga, dahil dadaan sa tubes eh. Okay? Sabihin natin, hindi niya matulak, no? Hindi niya mapantay sa 0. So, yung reading niya dito, 10 din. 10, 10. So, 20 millimeter of water. Yan. Okay? Bagong linis, ha? Ngayon, sa katagalan, yung carbon deposits natin dito, namumuo. Yung in natin, tumaas. Nagiging 20. Sabihin natin, nagiging 20. Yan. Sabihin, malakas yung pressure. Ngayon, dahil sa madumi, yung pressure dito natutulak sana sa kanya, ay hindi niya na matulak. Kasi nga, madumi na. Humina na yung pressure. Kaya yung magiging reading niya dito, magiging 20. No? Yan. Okay, kasi hindi niya na nga matulak eh. Kasi madumi na nga. Diba? Yung tubes. Okay, yung rate, so yung reading natin, 40 millimeter of water. So, yun yung working principle ng YouTube manometer. Okay? So, pag madumi na, tataas yung pressure natin. Ngayon, paano mo ba malaman? Pag sampa mo sa barko, paano mo ba malaman na madumi na yung economizer mo? Hindi, yung una mong gagawin, syempre, observation. Obserbahan natin. Yun, una mong gagawin, pag second engineer ka, 2EE, linisin mo yung economizer mo. So, after cleaning, naka-calibrate siya. After cleaning, syempre malinis, readingin mo yung pressure niyan. Re-reading mo na. Ngayon, pag na-reading mo na, re-record mo yan. So, diyan mo na malalaman pag tumataas sa katagalan, tumataas yung pressure mo. Dahil yung carbon deposits na namumuo dito sa tubes. Okay? Ngayon, so yung interval dito sa linis, depende. Hindi ibig sabihin na hindi siya tumataas. Yung pressure, hindi na natin lilinisin yung boiler, malinis. Sundin pa rin natin yung interval na maintenance. No? Kung alin yung mauna, yung maintenance interval or yung pag-increase ng pressure. No? So, every 3 months sa amin, nililinis yan. Kung alin yung mauna. Kung mauna tumaas yung pressure, hindi pa maabot ng 3 months, linisin mo na. So, yun lang mga loads.